Aabot sa 30,000 mga tempo drivers o temporary, non-franchised o bagong pasok na TNVS drivers ang hindi nakakuha ng ayuda sa gitna ng krisis na dulot ng mataas na presyo ng langis. Paliwanag ng DSWD, ang mga driver na ito ay walang valid na provisional authority at itinago ng kanilang Transportation Network Company o TNC. Karagdagang detalye sa report ni Eden Santos. Humingi ng paumanhin si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa libu-libong tempo drivers na hindi isinama sa listahan ng mga tatanggap ng ayuda sa harap ng krisis sanhi ng mataas na presyo ng langis. Sa joint press conference ng Department of Social Welfare and Development, Department of Transportation at Department of Information and Communications Technology, ibinunyag ni Gatchalian na halos 30,000 tempo drivers ang itinago sa kanila ng mga Transportation Network Company. Ang mga TNVS driver na ito ay naka-onboard sa system ng TNCs pero walang valid na provisional authority. It's another issue altogether, and I leave that to LTFRB and DOTR. I believe Secretary Bano is dealing with it. Kasi nga, apparently it's another community of drivers that are in the shadows. Nandyan sila, naglilingkod sila, pero hindi sila sinama doon sa listahan. And siguro sa samantalang ko yung pagkakataon na humingi ng paumanhin sa kanila dahil hindi namin alam na nandyan sila dahil hindi ibinigay sa amin ng mga TNC nila. Malaki rin ang problema ng DSWD sa mga MC taxi na hindi nakakuha ng ayuda dahil inilagay sila sa service delivery. Napakarami naman naming natisod na sabi nila, nakita nila yung pangalan nila na nakalista as delivery service. Yung PIMEDES kung tawagin, these are the parcel delivery, the couriers. Eh, ang paulit-ulit nila sinasabi na hindi naman kami courier, we do the back ride, yung angkas type operations, di ba? Kaya tuloy, nandun sila napapunta sa unclaimed. Nangako naman ng LTFRB na iimbestigahan ang mga operator ng TNC na nagtago ng mga tempo drivers. Ikinukonsidera rin ng LTFRB na kolorum ang mga TNVS na walang franchise at provisional authority. Bawal na bawal po sa mga TNCs na mag-onboard po ng kolorum. So may violation po ng rules yan, pero titignan po na natin, baka pwedeng tulungan po muna natin itong mga tempo drivers na ito dahil during this time of crisis, mas kailangan po nila maging legitimize sila at saka yung alinsunod sa utos po ng Pangulo na mabigyan din po sila ang lahat ng tsuper ng tulong. Resulta? Action po. Okay. Resulta, pag-iimbestigahan pa po natin yan eh. Iniulat naman ni Gatchalian na as of March 29, 2026 ay umabot na sa 102,824 na trike drivers ang nabigyan ng 5,000 pisong ayuda, 22,937 na TNVS, 22,031 jeepney drivers, 86,268 na service delivery riders at 21,980 na MC taxi drivers. Nasa 1.228 billion pesos na ang naipamigay na relief funds sa 256,040 na mga tsuper mula sa 30 billion pesos na inilaang budget ng DSWD para sa cash relief assistance. Mariin namang pinabulaanan ni Gatchalian ng mga ulat na may mga tsuper na nakakuha ng dobling ayuda. Inaasahan na mas dadami pa raw ang bilang ng mga benepisyaryo matapos magsumite ng karagdagang listahan ang LTFRB na 53,000 drivers mula sa TNCs habang 81,000 naman na karagdagang MC taxi drivers. Sa panig naman ng DICT ay may 63,000 na drivers sa NCR at probinsyang isinumiti nila para sa verifikasyon ng ahensya. Tanging nais ng DSWD na tiyaking malinis, kompleto at komprehensibo ang mga listahan. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapat, matapat.